Tiwala ka lang sa sarili mo, tapos always think out of the box. Kasi tanggalin mo yung comfort. Kasi yung comfort, doon ka lang. Kailangan mag-try ka ng another things na challenge mo yung sarili mo. Kumbaga. Hindi ka tatagal kung hindi ka masaya sa trabaho mo. Kasi pag masaya ka sa bagay na ginagawa mo, hindi mo bibilangin yung OT. Yes. Yung sarili mong OT, walang bayad kasi sarili mo na yan. Kasi marami kang matututunan dyan. Magagamit mo rin yan. Depende yan sa application mo. Anong puhunan ko? Oo. Laway. Laway lang talaga. Isipin mo, gagawa ko ng 2 million of project. Laway lang ang puhunan. Hi guys, so here with me is Ivan Banyas, the artist. Yes. No, so yan, we'll get deep into him, no? Kung paano nagsimula ang isang Ivan sa industriya ng pagnenegosyo, construction, at syempre pagiging isang artist, no? So, background lang, no? Nagkakilala kami ni Mr. Ivan sa isang coaching session, no? Yes. This is parang pre-pandemic to, after pandemic ito. This is parang kauna-unahang coaching event, no? Kumbaga, when people are down, nag-launch si Mr. RDR. Sinong kasama niya? Hindi ko matanda. Limutan ko lang. Basta, ito yung tawag natin success in tandem. So, magkatabi kami noon ng mga panahon na yun. And yun nga, sabi niya nga, marami akong inaabot sa kanyang business cards ko. Well, syempre, connection sa market, kahit nasa coaching event tayo na. And apparently, at that time, siya ay employed pa. Yes. Pero hindi siya basta, sa akin nung nakita ko siya, hindi siya basta empleyado lang. Kasi he knows all around the business. Kaya kumbaga sinabihan ko siya, bakit hindi ka nalang mag-solo? Ikaw naman gumagawa lahat. And yan, gusto ko marinig yung from his mouth na kung paano talaga siya nagsimula. Yes. After that event, Sir Ivan, as far as I could remember, it took you only a month. Hindi, 1 week lang. 1 week lang. After nung event, kailan ba yun? Mga Friday or Sabado yata? Mga ganun yan. Kinabukasan, parang hindi ako makaano sa sarili ko. Parang pinupush akong mag-resign. Yun, after a week, nag-resign ako. After nung file ako agad, tapos paalam ako lahat sa mga clients ko. Ito na yung magic ni Lord eh. Parang ito na yung sabi ni Lord na dito ka na, mag-solo ka na. Kasi nung lahat na nagpaalam ako sa kliyente, sabi ng kliyente, paano na yung project ko? Sino na mag-aasikaso? Ma'am, dito pa rin ako, sabi ko. Co-contractor lang ako. Di sabi ni client, di sa'yo na ako dumirekta. Doon na. Deposit siya sa akin. Doon na nag-start yung business. And continuous na sa legacy na yung susunod. Pero ito yung mahirap sa iba. Kasi laging every time tayo bilang negosyante na tayo eh. Pag may mga nakakausap tayo na gusto magnegosyo, lagi nilang tanong sa atin, paano ba mag-umpisa? I mean, in your perspective, aling empleyado, ang bilis, in just a span of 1 week, nag-resign ka. Anong inisip mo? Kasi iba takot eh. Natanong mo sa akin, anong puhunan ko? Oo. Laway. Laway lang talaga. Isipin mo, gagawa ko ng 2 million of project, laway lang ang puhunan ko. Yung tiwala lang sa mga, commitment mo sa trabaho ba? Doon nagtiwala yung kliyente sa akin. Kasi so ibig sabihin, kasi maraming empleyado ngayon dahil alam nila kung paano kumita ang negosyo. Tapos yung gravity of work na nilaan. Kasi ikaw lahat marketing lahat ng empleyado ka. Ikaw ang bumibili, ikaw ang nakikipag-usap sa kliyente, everything and all, lahat. Kumbaga, yung iba kasi parang tinatamad ibigay yung lahat. Kasi alam na hindi naman mapupunta sa kanila yung lahat. Pero ikaw sir, nung empleyado ka pa, binigay mo lahat. Yes. Wala akong reklamo, wala akong kahit OT, hindi ako nag-aano. Basta inaral ko lahat ng paano yung business flow. From ako yung sales, ako rin yung maniningil, ako rin lahat. Kumbaga, naging diskarte ko na. So, naisip ko, bakit hindi ko gawin para sa sarili ko? Yeah. Lalo na nung na-push ako lalo nung event. Ba't hindi mo gawin sa sarili mo? Lahat ng napasukan kong trabaho, lahat ng company na pinasukan ko, almost nag-top sales. Ba't hindi ko kayang gawin sa sarili ko? Doon na talaga Doon na pumitik, no? Pumitik eh. Oo nga, ba't lahat naman ng trabahong pinasukan ko is top sales ako? Ba't hindi ko gawin sa sarili ko? Doon na. Doon na nag-start lahat, no? So, yan, kung mapapansin nyo, no? It's just a matter of decision making. Yes. No? Yung iba kasi is, pag empleyado kayo, don't think like an employee. Diba? Isipin mo, Negosyo kumbaga ba yun? habang tumatagal ka sa negosyo, alamin mo. Kasi some people think, how I'm gonna do my work or my very best. Pero yung iba, they think, paano nila ginagawa to? Kaya ko rin ba gawin to? Diba? Ganun nag-isip si Sir Ivan. And ganun din ako. Kasi magkatawag nga, we're doing the same shit every day. Yep. Bakit hindi namin gawin yung hirap na yun sa sarili namin para yung failure, success sa amin? I mean, walang magagalit pag kami nagkamali. Pero matututo kami. Yes. Diba? Natuto tayo sa mga mali natin. Kaya nung nag-start si Sir Ivan magsarili, alam niya yung flaws, yung negatives, and yung mga mali. Sabi nga nila, risky. Pero Yes. ano naman kung nag-risk ka, edi matututo ka. Kung matalo ka
man, di ba? Gawin mo. At least, win or lose, either matalo ka, panalo ka pa rin na may natutunan ka. Pero kung nanalo ka, at least, di ba? Parang ganito yun kunyari sa empleyado, nagkamali ka, papagalitan ka ni boss mo. Yes. Di ba? Pero at the end of the day, kailangan mo pa rin itama yung mali mo. Di ba? Pero sa pagninegosyo, magkamali ka man, matututo ka Yes. The best teacher is your failure. Di ba? Then after that, pag tinama mo siya, the profit comes in. Di ba? Yun doon na magiging... Sabi nga nila, kailangan mo maging problem solver bago ka maging negosyante. Oo. Kasi yun ang una nating hinaharap problema. Yun ang binibigay natin solusyon. Sa laging tatandaan, lahat ng problema is may solusyon. Oo. Diba? Pero sa biglaang decision mo yun, kumbaga, para sa akin, parang hindi ka nahirapan Dito, parang nag-switch ka na ng bank account diba? Parang anong nangyari? Nung nakaka-close ka ng deal kay boss mo, diretso sa bank account niya. Pero ito, nung nag-switch ka ng sa'yo na, diretso na sa bank account mo. Pero yung sales, marketing, finishing product, turnover, lahat ng sakit ng ulo sa'yo. Diba? So, yun lang din. Kung gusto nyo magnegosyo, huwag kayo matakot mag-try. Baka yung trabaho mo ngayon, yan ay magiging negosyo mo kinalaunan. No? Natatakot lang kasi tayo mag-try. Natatakot tayo mag-step forward. Pero siyempre, nung starting up kasi, siyempre, iba din yung gravity of responsibility. Yes. Diba? Ano yung mga naging challenges mo naman? Siyempre, yung challenges natin is makaharap ng clients, ano naman yan, di naman darating agad yan. Kailangan mo trabahuin talaga isa-isa yan. Paano ka makikilala? So, kailangan, anong sagot doon? Hire ka ng marketing na magaling. Marketing na magaling, ano ba yung mga problema? Isa-isa mo yan. Kailangan mo, sales. Hire ka na magaling na sales. Dali lang. Isa-isahin mo lang. Isipin nyo, no? Ang dali nga ng bigkasin kasi he's been there. For the span, honestly, no, guys, the span of 2.5 years na pagkakakilala ko si Sir Ivan, ang laki ho ng growth niya. So, I'm so proud. Kaya nga sabi ko sa'yo, sir, tuwing nakikita tayo, proud ako sabihin na magkatabi tayo. Actually, nung magkatabi tayo, squatter pa lang kami. Squatter kami. After natin along the way, nakabili na ako ng bahay, sasakyan. Negosyo talaga, mabilis in 3 years. In this span of 3 years, it took him 3 years. Ako, it took me 10 years. Diba? Nasaan ako ngayon, pero I'm still proud kasi kumbaga kahit nasang state kami, Sir Ivan, time to time nakakamustahan kami. Kahit hindi gano'n ka-gravity yung friendship namin, no? Pero yung idea lang talaga, nung nakita ko yung evolution ng kanyang sarili, no? Sarili niyang kakayanan, lumago, nakaka-proud lang din talaga na naging kaibigan ko isang artist na sikat na ngayon, na pinag-aagawan ng mga sikat na interior designers na napapanood lang natin sa YouTube. Yun ang natin. Pero sir, sa mga gustong magsimula, ano bang ma-advise mo first hand na talagang masasabi nating rags to riches na? Feeling ko, kailangan nila, alamin muna nila kung saan talaga sila masaya Yes. Kasi hindi ka tatagal kung hindi ka masaya sa trabaho mo. Kasi pag masaya ka sa bagay na ginagawa mo, hindi mo bibilangin yung OT. Yes. Yung sarili mong OT, walang bayad kasi sarili mo na yan Ako, mabalik tanong ko lang. Unang-una kong subject na minahal talaga arts. Nung elementary ako. So, hindi ko akalain na babalik pala ako sa ganitong stage na pagkakakitaan ko pala is arts. Kasi yung bata, parang nagkaroon ng reincarnation. Ang masaya doon, siguro na masaya ka kasi parang nung bata ka, dinodrawing mo lang to. Drawing lang ako. Ngayon, may finished product ka na. Ngayon, ako na yung talaga yung pinagkakakitaan ko na. Kung ano talaga yung mahal mo sa industry, doon ka focus. Kasi walang problema maghirap sa isang bagay na gusto mo. The money will always comes in pag mas lalo mong minamahal yung trabaho mo, yung gawa mo. And here, ito na yung produkto ni Sir Ivan, mga kanyang kagustuhan, kahiligan, at kanyang pagmamahal sa kanyang art, sa kanyang sarili, sa kanyang negosyo. Pero napakabilis na. Ngayon lang, na-amaze lang din talaga ako sa istorya mo. Na, sa mga empleyado na gustong magsimula, anong ma-advise naman natin sa kanila? Siyempre, buuin na muna nila yung nila sa sarili nila. Hanapin na muna nila yung kung saan nila talaga gusto. Saan sila magaling. Then eventually, gawin nila. Try nila yung start sila magnegosyo. Kahit wala namang puhunan Ako hindi ako naniniwala sa puhunan. Yeah. Tiwala. Yan. Kung may tiwala yung tao sa'yo, dun, sunod-sunod na yan. Kasi word of mouth na yan. Yun ang dyan. Ito lang ang mapagmamala ko. Sa lahat ng projects namin, lugi man ako. Basta masatisfied yung kliyente, matapos ko, wala akong iiwanan. Yan. Bilang isang engineer o kontratista na kagaya namin. Yan ang, hindi ko naman masasabi number 1 but it is one of the best rules na maibibigay natin sa kliyente. It's a matter of trust lang din talaga. Kumbaga, nagtiwala ako bilang contractor sa iyo na mababayaran mo. Pero I assure you na madideliver ko yung project or product sa iyo nang without any sakit sa ulo. And
by that time, malasin ka man sa isang kliyente, pero not all clients are the same. Yes. Diba? Maring malugi ka dito in this one item, pero magugulat ka on the next project, dumoble ang kita mo. Yes. Diba? Nangyari yan, totoo yan. Oh. May lugi ako dito, pero dito dumoble. Parang ano na lang. Nanganak eh. So para mangyayari na, parang papabingi-bingihan mo na lang yung naiwan mo doon sa kabilang project at ito. Kasi kung mananahan tayo dun sa problema na yun, hindi tayo mag-i-improve. Yes, huwag mo tabayan yung problema dahil money will come. Oo, yun ang natin dyan. Siguro parehas kami ng mindset ni Sir Ivan. May problema dito, let that problem solve itself. Parang gano'n. Kumbaga, ginawa namin yung part namin. Antay natin, baka hindi pa tugma yung solusyon natin at this time. Focus tayo sa ibang bagay. Kasi ang mangyari pag nag-focus ka dito, yung mga dumadaang mga sa'yo, yung mga naririnig mong mga projects, mga darating na kliyente, nalalagpasan mo kasi masyado kang focus dito sa problema mo. Not unlike kung sabi nga nila is, trabawi mo yung sagot, huwag yung problema. Like, etong ginawa ko is, yung stone kasi na industry, medyo matagal yung pasok ng pera. May mga punch list, may mga turnover, months. So, nag-isip kong problema, ano bang mabilis na kailangan ko ng cash flow para at least matulungan ko yung stone. So, ito, pinasok ko yung arts. Kasi one-time deliver, bayad the kliyente, alis ka na. Gawa ka na uli panibago. Ganun. So, hindi lang... Solve ko na. So, hindi natatapos yung services. Meron din talagang sales. Sales at sales din talaga ang isa sa mga tumutulong. Huwag ka mag-alala, sir. Susunod din ako sa mga ganyang nasa step na ako. Pero yung kanya kasi in terms of sales, talagang mabilis kasi one piece, one sale. And yun na. And bilang isang kontratista gaya namin, kailangan talaga namin ng support kasi hindi talaga may iwasan na mag-abono kami sa mga projects. Totally. Kasi kami mga kontraktor, kailangan maintindihan din namin yung sitwasyon ng kliyente. Kasi kagaya namin, hindi rin naman kami perfectong kontraktor. Nagkakamali din kami sa site. Yes. Na kumbaga yung pagkakamali na yun, iniintindi rin naman ni client. Diba? So, pag reciprocating lang ng pangyayari na pag si client may problem, you have to understand yung kanilang financial situation. Siyempre, at the end of the day, kailangan ka nila magbayad. Yes. Diba? Yun ang ating mga So, alam mo na, ang kwento namin sa Ivan, parang lang yun. Pero hopefully, may natututunan kayo first hand talaga. Isipin mo, siya nagsabi, nagaling sila sa squatter. Pero the evolution, siguro, ang isa rin siguro talaga, sir, kagaya tinanong kita kanina. Katuwang mo na ba si Mrs.? Oo naman. Pinag-resign ko na siya agad nung nahihirap. Dati kasi, ako yung humahawak lahat. So, I'm so stressed. Kumbaga yung, sir, asa na yung ganyan, asa na ngayon. So, natuto kong mag-delegate ng tao. Ngayon, 100 na kami From 7. Start kami 7 ngayon, nag-100 to 18. Naglalaro sa ganun. Kasama na yung workers, no? Ngayon, ang ginawa ko, resign ka na dyan, sabi ko sa wife ko. So, minanage na yung payroll, yung release ng fund. As in, lahat ng fund. Lahat ng pasok sa amin is naka-BNB Enterprises. So, lahat ng, naka-monitor yan. Lahat ng in and out. So, nakikita ko, ito yung cash flow natin. Ito yung fund natin. Lahat ng project, nakikita ko yung cash flow. Nakikita ko yung expense kada project. Siguro, ako rin, the best partner in business talaga mga misis natin. Yes, totoo yun. Na, yun ang natin dyan. Ako, ganyan, dinelicate ko din si wife, na siya humakong. Kasi tayo, more on the hard work side tayo. Operational tayo. Operation, yun ang mindset natin. Kumbaga, finances kaya nga naman yung sakit sa ulo, ba't ko papaproblemahin, no? So, at least nakikita rin yung mga misis natin, wala tayong tinatago. Diba? Yun ang number one niya. Kasi tiwala talaga yun. Yun ang the best na maibibigay. Right? Yung wife ko kasi accounting. So, sige, kung mag-ano dyan. Lahat ng project talaga, in and out, lahat. Transpo na nahihimay niya. So, nakakatawa. Nakikita ko, ito yung income ko sa project na to. Iba kung sa akin mano-mano tayo or hindi na natin mano-mano din eh. So, sa kanya, naka-excel lahat. At least nakikita talaga yung makokontrol mo kasi yung gastos eh. Tayo kasi as operation, nakikita natin how delegate yung isang project na matapos. Pero kung kulang ng funding, dapat may masabi si finance na kulang tayo. Diba? Yun ang nagiging mindset dapat ng finances natin. Well, dati kami yun. Ako, ganun din. Ako namimili. Ako lahat. Mano-mano. Matuto tayong mag-delegate talaga. Yun yung pinaka-the best na at least ikaw as owner, makakapag-focus ka as mag-hire ng boss-to-boss na deal. Ganyan. Ganun na. Mas mabilis yung transaction, kumbaga. Delegation isa sa mga
ano. Kaya syempre tiwala sa empleyado, tiwala syempre sa mga misis, gana pagtitiwala sa atin, ano? So yun ang ano natin diyan, no. Pero yun, so nakita nyo guys yung growth, no, ni Boss Ivan. Hindi pa naman masyado. Hindi, Starting pa lang naman. Ika nga sabi nila, boss, malayo na, pero malayo pa. Yes, malayo pa. Diba? Pero ramdam mo na yung changes mo sa buhay. Ramdam ko na. Dahil hindi tayo pwede tumigil dahil marami tayong pinapasweldo. Oh, yan ang hindi nakikita ng iba, no? Kasi nakikita ng iba. Mayaman Let's ka assume, na. mayaman, nag-out of town, bili ng ganito, bili ng ganyan. Pero ang hindi nyo naiisip, no? Kami as bosses na ni Boss Ivan, inuuna namin ng tao. Maaring nakita nyo nag-out of town kami, pero naka-budget na dyan yung sahod, hindi pwede ma-delay ang sahod, hindi pwede ma-delay ang bonuses, kailangan may Christmas party, kahit simple, kung wala, kahit simple, may raos lang. Kasi alam mo, at the end of the day, yung mga workers, employees natin, yan ang katuwang natin sa negosyo. Kasi Ivan and I has been there being an employee. Diba? So, ramdam namin pag bitin ang sahod. Yan mga tao, may mga pinangkukuhanan din yan, may mga binabayaran din yan, may mga anak din yan, may mga pinapakain din yan. So, yun lang din ang magiging tulong natin sa kanila na hindi ma-delay. Lahat, kung kaya natin ibigay ng tama, bigay natin. Kumbaga, bilang contractor or negosyante, you will not grow if you're not helping your employees. Yes, oo. Diba? So, nakita ko rin sa mga sponsor Ivan, yung mga employees niya, grabe rin yung pagpapasalamat sa iyo. Yung mga, salamat sa tulong mo sa aming mag-asawa. Ang ano nun, kami siguro napakalaking sa amin nun, gratitude na makatanggap kami ng tulong kasi sa site, nakikita nyo na may ibang vlogs, no? Napapagalitan namin ng tao, di ba, na nasusuway, na nami-meeting, kasama kasi yan. Pero alam mo, at the end of the day, magpapasalamat pa rin pala sila. Oo naman. No? Kahit napapagalitan natin ako sila. Ako kasi, ginagawa ko, inaalam ko talaga yung trabaho sa site. Para alam ko yung kung may dahilan ba sila, kung gaano katagal yung project. Sinasamahan ko sila sa site. Minsan natutulog ako sa barracks, katabi sila. Pero yun, ganun ang ginagawa ko. Kung hindi ka maka-empleyadong tao, hindi mo mararamdaman yung pagod at hirap nila. Yung iba kasi yung boss dyan is dahil nasa mataas rurok na sila, hindi na nila nakikita yung hirap ng trabaho na nasa baba. No? Pero yan, dahil nga nag-umpisa kami sa pagiging empleyado, alam namin, hindi man namin alam kung paano magpala. Alam mo yun, alam natin magpala, pero yung magtrabaho bilang isang labor talaga ng ilang taon. No? So, yung pagod at hirap nun, hindi man namin ganun karamdam. Pero at least, alam namin yung trabaho nila. Na kung gaano katagal tapusin, gaano katagal gawin. Para ikaw naman as the owner, alam mo din kung saan manggagaling yung galit mo. O yung pagpapagalit. Kasi ang hirap pagalitan ng tao na kung ikaw mismo, hindi mo alam. Diba? Kasi yung mga tao na yung mga workers, ay kukwentuhan din yan. So, boss, akala mo, pagalit, akala mo, alam ginagawa. Diba? That's the reality. Nagano yan, may mga chismis din yan sa loob. Pero, syempre, may mga good chismis yan. Boss, napakabait mo, boss. Napakatulong. Hindi rin namin naririnig yan. Usually, naririnig na lang namin yan Christmas. So, doon na lang yan, hindi naririnig. It's a good thing pa rin. May mga ganun tayong, may mga ganun tayong outcome sa mga workers natin. Napakabilis ng, ng oras natin, Sir Ivan. And sana yung mga viewers natin, maraming tututunan ngayon. And yun lang. Siguro ang isa lang din na ko sa pagkakaibigan ni Boss Ivan. Kahit saglit lang, hindi kami nakakalimutan. Time to time, nagkakamusta. Pag kunyari, may event siya, gusto niya akong maisama, boss, baka available ka. Yes. Diba? Oo naman. Yun lang ang doon. Hindi tayo, kahit malayo na yung nararating natin, hindi tayo kasi ang sarap siya na kahit saan ka pumunta, ang dami mong kaibigan. Oo naman. Na? Parang nakikita nila na kahit ganito ka na, kaya mo pa rin lumabel sa kanila. Kasi tayo pa rin naman yun eh. Di ba? Kumbaga, yung dating Ivan na sinasabi niya nakatira sa Scotland, yun pa rin siya. Nagkaroon lang siya ng ibang priorities. Pero kung magkainuman tayo, magkatawanan tayo, still the same Ivan Banyas na nakilala niyo. Yung sir, last message sa mga viewers natin na talagang maipapayo mo na naging key to success mo kung nasaan ka ngayon. Bukod doon sa hanapin mo yung passion mo, yung sarili mo na pananaw kung bakit ka nandyan. Para sa akin, tiwala sa sarili. Tiwala ka lang sa sarili mo. Tapos, always think out of the box. Kasi tanggalin mo yung comfort. Nasa yung comfort, doon ka lang. Kailangan mag-try ka ng another things na challenge mo yung sarili mo, kumbaga. Kasi ganun ang ginagawa ko eh. Every year, challenge ko yung sarili ko. Kailangan, at the age of ganyan, may ganito na ako. At the age of ganito, may ganito na ako. So, every year, challenge ko yung sarili. So, nagkakaroon ako ng goal sa buhay. Nag-evolve yung year by year. Pero, tell me if I'm wrong. Yung mga gusto mong ma-reach
wish. Parang nasa pangarap mo lang siya or nasa isip mo lang 10 years siya. ago, oo. Pero hindi mo napapansin, dumadaan na pala sa'yo. Oo. Para magugulat ka na lang, nangangarap ko lang to noon. Nandito na pala. Oo, dito na pala. Diba? So, yun ang pag-iisip ng think outside the box. Kasi when you think outside the box, kumbaga marami yan eh. Magugulat ka na lang, nasa kabilang box ka na, nasa kabilang dayo ka na. Kumbaga, maano mo na, ay, na-meet ko na pala to, hindi ko napapansin. Kasi bakit? Kasi you're always reaching for something greater na alam mo, kaya mo ring mag-goal. Kaya mo rin siyang ma-reach at that time. So, yan guys, no? So, at least, sana may natutunan kayo sa history or istorya ng buhay ni Boss Ivan Banyas, artist, no? So, sa simpleng, hindi ko masasabi ng simple kasi yung pangarap natin is broad eh. Lahat naman tayo pangarap natin broad eh. Kaya nga, dreams will always be dreams kung hindi mo gagawa ng paraan. Para ka lang din na nananaginip niyan, na nagising ka sa isang bangungot. Hindi naman pwede na mangarap ka tapos wala kang gagawin. Oo. Kailangan work hard talaga. Pag-isipan mo, pagplanuhan mo, paano mangyari yun sa buhay mo. Walang taong bobo. Tamad lang. Ito pa, Oo. yung grades ko nung dati, wala, 70. Ay, totoo naman. Sabi ko rin sa inyo, 75. padamihan tayo ng tres, ilalaban ko yung card ko eh. Di ba? It's not a matter of how, kasi yung reality ng school, sobrang iba pag nasa realidad ka ng buhay, no? Sa challenges yun. Pero, maano niyan, ang laking aspect din ng studies. Malaki din. Kasi marami kang matututunan dyan. Eh. Magagamit mo rin yan. Depende yan sa application mo sa book. It may not be, kagaya yan ano ba tinapos mo? HRM ako eh. Ang layo. Layo. Diba? Ay, lalo na ako, sir. Aeronautical. Diba? Graduate ako ng aeronautics. Kaya ang pinagtatawanan ko lagi, paano ko napunta sa construction? And then, nagpalit kasi ako ng aeroplano. Tapos, bumagsak ako doon sa building. Wala, kailangan ko i-reconstruct. Patuto na ako. Diba? Parang tawanan na lang eh. Pero, let's admit, ang dami ko rin natutunan during college days, no? Yung mga challenges. Ang hindi kasi nakikita ng mga estudyante, yung ano eh. Siyempre, pupuyat ka sa mga thesis, sa mga projects, naghahabol ka. Kung kaya mong i-perfect yung gawa mo, pa-perfect mo. In reality, ma-apply mo lahat yun. Diba? Yung paghahabol ng deadline sa project, real project. Diba? Walang katapusang OT o pagpupuyat para ma-accomplish mo yung isang design or whatsoever. Ganun din sa reality. Diba? And siyempre, satisfaction ng client. Satisfaction din ng proponent, makakuha ka ng 1, 2, di ba? Ganun din sa kliyente. So, while being a student, i-grasp nyo na yung mga challenges nyo. Kasi pag-apply, it may not be on that actual theoretical, no? Pero yung actual, may i-apply mo yun. Pagpupuyat mo, pagpupursige mo, maipasa mo lang. Pagpupuyat, pagre-review. Pagre-review mo sa mga quizzes mo, it's just the same reviewing mo ng mga contracts eh. Di ba? Kailangan hindi mali para kapag apply mo yan, okay na. Done deal na, kumbaga. Diba? So, actually, ang dami pa namin masishare. So, hopefully, mayroon tayong part 2 nito na ating... Meron yan. No? So, nakakatuwa lang talaga. Sa site na, sa mga fabrication. Ayan. Abangan niya yung ating no? So, yan. Here you have it, guys, no? Mr. Ivan Banyas, the artist. Thank you, boss, sa time. Thank you. No? Thank you sa time. So, sana marami kayo natutunan sa amin and sana masaya kayo. No? Ganito lang ang gusto namin. Maluwag na kwentuhan, masaya, pagbabalik. Nakaka-mesmerize lang talaga yun. Kung paano nagsimula yung journey mo, paano tayo nagkakilala. And, yun guys, so hopefully marinig ko rin ang story niyo. No? So, this me again. Like, a new day, a new life.